Malapit ka na ba? Mapagpalang araw ng Biyernes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Rodrigo ng Cordova. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos. May isang guro ng batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Saduseo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Saduseo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus. Ano ang una sa lahat ng utos? Sumagot si Jesus. Ito ang una. Makinig nawa, o Israel. Iisa lang ang Panginoon nating Diyos at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa sa mga ito. Kaya sinabi ng guro ng batas, Mabuti, Guro. Totoo sinabi mong isa siya at wala na maliban sa kanya. At ang mahalin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At mahalin din ang kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa mga sinunog na handog at mga alay. Nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito kaya sinabi niya, Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. at wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus sa isang eskriba, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Sa unang dinig, parang papuri yun, di ba? Kung tayo ang sinabihan niyan, baka ngumiti tayo at sabihin, buti naman, malapit na pala. Pero kapag pinag-isipan natin ng mas mabuti, hindi kaya isa yung babala? Kasi iba ang malayo sa naroon na o nasa loob na. Hindi porket malapit ka ay kabilang ka na. Ang eskriba ay matalino, tama ang sagot niya. Naiintindihan niya na ang pinakamahalaga ay mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, at mahalin ang kapwa tulad ng sarili. Tama ang kanyang pag-intindi. Pero ang pananampalataya ay hindi lang sa tamang sagot. Ito ay tungkol sa buong pagsunod sa Kanya. Parang pumunta ka sa concert pero hanggang gate ka lang. Narinig mo ang tugtog, ramdam mo ang sigla pero hindi ka nakasali. Parang pag sinabi mong nag-swimming kayo, buong araw kang nasa resort, kumain ka sa tabi ng pool, nag-video kay hanggang mapaos, pero hindi ka naman talaga nag-swimming. Ganito rin minsan ang pananampalataya natin. Naririnig natin ang salita ng Diyos, naiintindihan ang utos ng pag-ibig, pero hindi tuluyang lumulubog sa tiwala at pagsunod. You cannot have two masters at once. You cannot belong to two kingdoms at once. Pasok ka ba o hindi? Ang pag-ibig na hiningi ni Jesus ay hindi bahagya kundi buo. Walang bahagi ng puso na nakalaan para sa ibang Diyos, sa sarili, sa ambisyon, sa takot. Kapag sinabi niyang mahalin ang Diyos ng buong puso, ibig sabihin walang reserba. Magandang halimbawa dito ang mga taong tulad ni San Rodrigo. Sa panahon ng pag-uusig, maaari sana siyang manatiling malapit lang. Kristiyano sa puso pero tahimik sa labas. Maaari sana siyang mamuhay ng double life. Pero pinili niyang pumasok ng buo. Pinili niyang mahalin ang Diyos hindi lang sa salita kundi sa katotohanan. Kahit ang kapalit ay ang kanyang buhay. Kaya kapag narinig natin si Jesus na nagsasabing hindi ka malayo, huwag tayong makontento. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Handa ka na bang pumasok? Handa ka na bang ibigay ang lahat? Kapatid, nasaan ka ngayon? Malapit sa kaharian o handang magsabi sa Diyos na, Panginoon, ang buong buhay ko ay iyong iyo? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita.
Subscribe, like, share, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.